Anong mabuti ang dapat kong gawin para makamit ang buhay na walang hanggan? Mapayapang araw ng Lunes, kapanalig. Ginugunita natin ngayon ang kapistahan ni Santa Elena. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Lumapit kay Jesus ang isang binata at nagtanong, Guro, anong mabuti ang dapat kong gawin para makamit ang buhay na walang hanggan? Bakit tungkol sa mabuti ang tanong mo? Iisa lang ang mabuti. Kung gusto mong pumasok sa buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. Anong mga utos? Huwag papatay, huwag makiapid, huwag magnakaw, huwag manirang puri ng kapwa, igalang ang iyong ama at ina, at mahalin ng iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sinunod ko ang lahat ng ito. Ano pa ang kulang ko? Kung gusto mong maging ganap, umuwi ka't ipagbili ang mga ari-arian mo at ibigay ang pera sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At saka ka bumalik para sumunod sa akin. Pagkarinig ng binata sa pahayag na ito, umalis siyang malungkot sapagkat napakayaman niya. Hindi sapat ang tawaging Kristiyano kung ang pag-ibig ng Diyos ay walang puwang sa ating puso. Kung ang ating puso at isipan ay puno ng ambisyon, ng pagnanasang magkamal ng salapi, ng pagsisikap na maging sikat sa lipunang ginagalawan. Kristiyano tayo sa pangalan lamang at hindi kailanman magkakaroon ng kapayapaan ang ating puso. Ito ang problema ng rich young man sa mabuting balita na narinig natin ngayon. Marami siyang kayamanan, successful, kilalang tao siya sa lipunang kinabibilangan. Tumutulong sa mga mahihirap, pero hindi siya maligaya. Sabi nga niya, sumusunod siya sa mga utos ng Diyos, tumutulong sa kapwa, pero hindi pa rin kontento ang kanyang puso. Kapanalig, di ba minsan nakakaranas tayo ng ganitong damdamin? Ang sabi nga ni San Agustin, ang puso ng tao ay laging makakaranas ng kakulangan. Nothing else can fill the emptiness that it feels except the love of God. Ito'y dahil nilikha tayo ng para lamang sa Diyos. Everything that we have and experience here on earth is but temporary. Kapanalig, kahit simple ang ating buhay at walang kayamanan na may pagmamalaki, pwede ring magkamal tayo ng mga bagay na makakahadlang sa pagyabong ng ating relationship sa Panginoon. Ang ating pride, self-love, desire for recognition, relationships built on self-interest. Ang mga ito ay pwedeng maging hadlang upang maibigay natin ng buo ang puso at isipan sa Diyos. The most important treasure that we can possess ay hindi ang yaman na temporary at naglalaho, kundi ang pag-ibig at kapayapaan na galing sa Diyos at ang kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Mahal na Birheng Maria, Ina ni Kristo at aming Ina, Ikaw ang pinakamatamis na bunga ng mapanligtas sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Iniakyat ka sa langit at doon ay inaawit ang awa ng Ama.
Gayunpaman, kaagapay ka pa rin namin sa iyong makainang pagkalinga. O Maria, ina ng simbahan, iniakyat ka sa langit na ating tunay na tahanan at iniluklok bilang reyna sa kanang kamay ng iyong anak. Hinihiling namin ang iyong pamamagitan para sa mga pangangailangan ng aming bayan, nang ang bawat kagandahang loob ay pagpalain at palakasin, ang pananampalataya ay manariwa at mapagyaman, ang pag-asa ay patuloy na maging matatag at maliwanag, at ang pag-ibig ay muling mapukaw at manumbalik ang sigla. Kami ay nagsusumamo, gabayan mo po kami sa landas ng kabanalan. Maria, aming ina, balutin mo ang lahat sa iyong pangangalaga at ilapit kami sa iyong minamahal na anak, si Jesucristong aming Panginoon. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.